ang public official ay talagang kino-consider with utmost, dapat may utmost trust ang mga tao. Kaya ang officials ay binibigyan talaga ng mataas na pagpapahalaga talaga yung tiwala ng mamamayan. So yun nakita natin yung hindi disobeying the law on the rules governing confidential funds. So during the hearing of the 19th Congress, nakita natin yung maanumalyang paggamit ng confidential funds. 11 million a day doon sa 500 million pesos na confidential funds mula noong December 2022, 11 days. And then spent 53 million alleged rental safe houses for alleged informants from the period of December 2022 to December 2023, including 16 million for alleged safe house, etc. Pangalawa, gross disregard of principle of transparency. So nakita naman natin yung wala talagang transparency and accountability. This is a tantamount to malversation of misappropriation or misuse of public funds. Failed to submit complete liquidation reports to the COA. Okay? Next, by her gross disregard of transparency and accountability, inorderan niya pa nga yung kanyang subordinates na mag-produce ng mga peking mga accomplishment reports. So, yun. Nakita niyo naman, hindi siya sumasagot doon sa mga tanong sa lahat ng committee, kahit na yung sa mga budget hearings. So, nag-asal pusit ang Vice President kaugnay dito. So, ito yung ilang mga dahilan bakit sinasakdal natin ang Vice Presidente na betrayal of public trust. Yes, dagdag na lang siguro controversial second round po ito. Nagpo-file kami ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Alam po natin at saksi po ang lahat sa mga nangyaring hearings ng nakaraan ng 19th Congress wherein yung 125 million na confidential funds ay ginastos in 11 days. Alam po natin na gumawa ng mga gawa-gawang mga pangalan, Mary Grace Piatos, sa Commission on Audit, para sa mga pagre-report ng kung ano-ano. So, basically, alam naman ng taong bayan kung ano yung mga naganap nung nakaraan at hindi po talaga natin bibigyan ng excuse yung second highest position in the land. Kumbaga, kung corrupt yung pinakatuktok, corrupt din yung pangalawang nasa tuktok, dapat lamang na ma-impeach. Pangalawa po, ang prayer po namin dito, talagang makita ng Committee on Justice that the complaint is sufficient in form and substance and that there is a probable cause to impeach Sara Duterte as Vice President. Yun po. Inendorso ng Makabayan at ng Gabriela Women's Party ang verified impeachment complaint na ito laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Dahil matagal nang hinihintay ito ng taong bayan. Nabigyan natin ng daan na imbestigahan at magkaroon ng pagdinig sa pamamagitan ng impeachment proceedings, yung walang habas na pagwawaldas ng pondo ng bayan, lalong-lalo na sa pag-abuso ng confidential at intelligence funds na nasa 612.5 million pesos. Hindi biro yan sa panahon na napakataas ng presyo ng bilihin. Naghihirap ang sambayan ng Pilipino sa napakabigat ng mga buwis. Samantalang winawaldas lang pala ng ating mga matataas na officials. Kaya hangad natin na mabigyan daan ang pagdinig na ito at mapanagot ang lahat ng kurakot. Sa bahagi naman ng kabataan, ako po ay complainant noong unang final ang impeachment complaint kay VP Sara Duterte last December 4, 2024. Bagamat hindi ito nagpatuloy sa trial sa Senate, ngayon ay pagkatapos ng rulings ng Korte Suprema, nandito tayo muli
para i-refile ang impeachment complaint at syempre to take charge of the future of the youth. At magsisimula ito by holding to account public officials from the top na paulit-ulit ay tinatakasan ang pananagutan. We have strong basis for this impeachment complaint. Nadagdagan pa nga with the Madriaga testimony. So, ang ating muling hiling, no, ay sa House Committee on Justice o kung ano mang kapalaran nito sa House, ay agad mabagsakan na merong probable cause for impeachment, matransmit po ito sa Senate, at magsimula ang trial and that it proceeds forthwith. Kita ba? Last week sa Presidente tungkol sa flood control, corruption. Ngayon naman, Vice Presidente tungkol sa corruption ng confidential funds. Ganyan po kabulok ang ating gobyerno na ang dalawang pinakamataas na opisyal ay humaharap sa impeachment complaint. Pero tumutugon po tayo sa panawagan ng taong bayan na lahat ng sangkot dapat panagutin. Dagdag lang po, alam niyo po, sobrang tagal na namin itong hinihintay. Sobrang tagal nang hinihintay ito ng taong bayan. Nang himasok ang Pangulo, nang himasok ang Supreme Court. No? So, this has been long delay. So, what do we want to happen? Ang gusto lang po nating mangyari, na-file na po natin yung impeachment complaint ngayong araw. Bola ito ng House ngayon. Kung gusto nating mapabilis ang prosesong ito, 1/3 vote lang po ang kailangan. Yung mga bumoto pabor sa impeachment ng 19th Congress, hinahamon namin bumoto ng pabor dito sa mga sinampang impeachment complaint. Send these articles of impeachment directly to the Senate so that trial can commence forthwith. Wag na po nating masyadong patagalin pa yung matagal nang inaantay na accountability ng taong bayan. 1/3 vote lang po para ito ay dumiretso na sa Senado para magsimula na ang trial at makapaglabas na po tayo ng ebidensya. Yun po ang pinaka gusto natin na ideal na mangyari matapos ang aming filing ngayong araw. Basically, nag-refile tayo ng complaint from the past kasi nga hindi naman ito napagbigyan at nadinig. Hindi No? nadinig. Ang nadagdag natin sa complaint for this round ay yung mahalagang testimonya ni Ramil Madriaga na sinasabi niyang tumanggap siya ng cash mula dun sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig na natin na testimonya ng mga special disbursing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Ang dinugtong ni Ginoong Madriaga from the security officers sa kanya dinala yung pera. So yun yung kumbaga yung chain, no, ng saan naglipat-lipat yung pera, kaninong kamay naglipat-lipat yung pera. Dagdag lang din po doon sa bago. Isa sa bago din ay dagdag sa dereliction of official duty with refusal to recognize congressional oversight, yung asal din po ni VP Sara Duterte. Itong 2025 budget deliberations for the 2026 budget. Kung matatandaan natin, may halos boycott ng nangyayaring budget hearings. Meron pa nga at some point sinend na letter na lalapat ng kondisyon para sa kanyang attendance to budget hearings. Ito po ay taliwas doon sa dapat na functions ng public official kapag sinasalang po ang budget niya sa deliberations ng Kamara. So yun po ay kaakibat doon sa refusal to recognize congressional oversight na similar to past hearings, no, whether it be sa Committee on Good Government and Public Accountability and yung refusal niya to answer any question, ito po ay nilalagay din natin sa complaint. Sir, pwede po pa-clarify, bakit po tayo ngayon nag-file? Kasi ang expectation po ng karamihan, Feb 6 pa po, based po sa naubos. Ayan, si Neri. Baka po pwede pa-explain lang po sa akin. Si Neri daw, Si Neri. mag-explain. Well, yun din ang akala namin doon sa original decision ng Korte Suprema at nabanggit February 6.
Pero dito sa decision nila sa motion for reconsideration, nag-iba ang bilang nila ng session days. Or at least yun ang basa namin. Na it's now a calendar day na kung saan may session ang Congress. Alam naman natin dito sa Kongreso minsan, 3 araw na nagsisesyon, pero 1 araw ang bilang pag hinihinto mo yung relo, di ba? Sa kanila, based sa decision na to, hindi, bibilangin namin yun na 3 days. Kaya ngayon, January 15, nag-lapse ang 1-year bar. So sa totoo lang, January 16 actually, pwede na pala. Kaya lang, late naman na namin nakita yung decision, the other day lang. So kung ganun pala, pwede na mag-file anytime after January 15 at ito ngayon yung pinaka-opportune moment para sa amin para i-file yun. So we're following the Supreme Court decision, we're following the Constitution and the rules. Kaya in this case, tamang-tama ang pag-file nitong complaint na ito. It is within the Supreme Court decision and after the 1-year bar. Okay na po, ma'am? Okay na? Alright. Okay. May tanong pa po? Officer, my question is, makabayan finding it more difficult or more challenging for this impeachment complaint hurdle the House, given the changing political dynamics involved? Okay, go. Well, ini-expect namin na yung mga nasa Kongreso pa na nag-endorse ng complaint sa nakaraan ay mag-endorse muli, no? Ay. Paano ba to? Naririnig. Okay, sorry. Okay. Ulit. Well, ini-expect natin na yung mga nag-endorse sa nakaraang Kongreso na narito pa ay mag-endorse muli at madaragdagan pa ito. No, hindi naman pwedeng magbago ng ganon ang paninindigan, no? Kaya we expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Lisa. Bilang mga ordinaryong mamamayan, talagang in the future mahihirapan kami sa pag-file ng impeachment complaint kasi pabago-bago yung rules. Yung isang nagbago kasi dito, yung pagtatakda kung kailan yung filing at saka kung kailan yung initiation. Iyon dinefine ng Supreme Court. Nasa tingin namin, dapat Kongreso talaga ang magdi-define, yung House of Representatives ang magdi-define ng rules of impeachment, hindi ang Korte Suprema. Okay. Ano? Wala po tayong zero. Salamat. Hindi kaya tatapos eh. Isa-isang kopya natin. Kunin sa sa sections of. Pero pwede mo mag-check? Ajit. Impeach. Sara now. Oy, dali. Ajit daw. Pwede ba tayo mag-ajit? Uy, pag-picture lang po tayo sa notaryo natin. Ay, notaryo. Hello. For report lang. Corny, salamat! Thank you. Wala pa eh. Tayo. Hawak niyo yung copy. Hindi, yung may copy ni attorney, hindi receive. Okay, Makita yun. impeach. Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Dapat managot! Dapat managot! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now!